Isang mapagpalang araw, mga kaibigan. Tayo po ay mayroon na namang i-analyze na video na ito ay tungkol po sa mga magnanakaw ng mga salita ng Diyos. Sino-sino po kaya itong mga magnanakaw na ito, mga kaibigan? Atin pong panoorin ang video at lagyan po natin ito ng reaksyon. Ang ating pag-analyze po nito ay isasagot ko rin po nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng kaliwanagan sa mga bagay-bagay na ito. Panoorin po natin. Itanong mo kay Soriano, isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga panauhin. Ang kapayapaan ng Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo ang sumaatin. Ibig namin kayong i-welcome sa ating pong Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Minsan pa, inaanyayahan namin kayo, samahan kami sa loob ng ilang oras ng ating pong Bible Exposition. Kasama natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan, magandang gabi po. Salamat sa inyo pong pagdalo. Una ay nagpapauna kami na ito po ay Bible Exposition. Ibig sabihin ng ating intensyon ay maipahayag, maitanyag, maibulgar, mai-expose in English what really is in the Bible. Because our observation is that there are leaders of religion being called as world's greatest religion. But in spite of the fact that they are pretending to be using the Bible as the sole basis of their faith, they come short of what the Bible says. Ang kanila pong ginagawa, hindi ipinangangaral ang talagang buong Biblia. Ang ipinangangaral, yung gusto nilang kuhanin, yung gusto nilang ipangaral. Dahil dun sa observation namin na yon, ay aming nabuo ang konsepto nitong Bible Exposition. We will expose the content of the Bible, refuted to be the source of God's Word. Ang Biblia po ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos na ibig ng Diyos na makarating sa mga tao. Ang marami pong mga pastor mula nung matagal na itinatago yung salita ng Diyos sa mga tao. May mga hindi binabasa. Halimbawa, itong nasa 5:7 ng Deuteronomio. Pakinggan natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. Maliwanag po na hindi binabasa yan kasi kung binabasa yan, ku-question yung mga miyembro bakit sila mayroong mga larawang inanyuan, mga estatwa, mga ribulto. Bawal po ng Diyos yung paggawa nun Hindi ko po binabasa ito para atakihin ang kahit na sino, kundi binibigyan ko lang po kayo ng halimbawa na kailangang ang Biblia i-expose yung salita ng Diyos sa Biblia, maintindihan ng mga tao. Yun po ang nagtutuwid sa ating mga ginagawang mali, lalo na po sa relihiyon. Kaya po ang aming panawagan, mga kababayan, huwag kayong magdaramdam kung sakaling mayroong magtatanong, nangangailangan ng prangka o ng matapat na aral na babasahin sa Biblia. Maaaring sa pagbasa natin, mayroong mga maling gawain sa relihiyon na matamaan o ang palagay ng iba, inaatake sila. Hindi naman po ang layo ng pagbabasa namin mang atake, kundi para i-expose,
ilantad yung mga nasa Biblia, hindi inilalantad ng iba. Nung araw, meron ng ganon. Merong Biblia at dun sa mga pastor sa Israel nung araw, may Biblia nang nakasulat, hindi nila tinuturong buo. Sabi dun sa Jeremias 23:30, ganito po. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Ninanakaw ng mga propeta yung salita ng Diyos sa kanyang kapwa. Imbis na ipahayag, hindi ipinapahayag, itinatago, inilalagay sa isang tabi, ninanakaw. Yung mga pastor, ayaw nila na magnanakaw ka. Sabi ng mga pastor, pag hindi ka nagbigay ng ikapo, ninanakawan mo ang Diyos. Ayaw aatakihin ng mga pastor yung mga miyembro na hindi nagbibigay ng 10% kasi ninanakawan mo ang Diyos. Pero hindi pala ganon. Sila pala ang unang-unang magnanakaw kasi yung salita ng Diyos na dapat ituro sa tao, hindi nila itinuturo, natatago. Kaya ang unang-unang magnanakaw yung mga pastor eh. Ang tawag po ni Kristo ron, tulisan at magnanakaw. Yung inaalis yung salita sa kaalaman ng tao, hindi sinasabi yung salita ng Diyos na dapat na maintindihan ng tao. At sa pag-aaral po natin, mga kababayan, merong mga tanong na diretso dapat sagutin, prangka, matapat, hindi paligoy-ligoy, hindi rin po para gumamit ng mga mabubulaklak na salita, yung tinatawag sa English na flowery words. Hindi po ganon. Kailangan dapat na diretsong salita ng Diyos ang isagot. Kaya po halimbawa, meron tatamaang mali, hindi po namin layunin yung mang-atake kami. Kasi kung halimbawa, nagtanong yung isa, si Kristo ba tao? Siyempre, kukuha tayo sa Biblia. Kung alin yung nasa Biblia, yun po ang ating gustong maitanyag. Kaya po ang tawag natin dito, Bible Exposition. Napakahusay po na pananalita ang ating narinig, mga kaibigan. Kamanghamanghang galing. Sinabi po niya na mga pastor na may flowery words. Ang masasabi ko naman po dyan ay siya rin po ay meron siyang flowery words din na ginagamit. Sapagkat kung hindi niya gandahan yung kanyang pananalita, ang mangyayari po ay walang maniniwala po sa kanya. Napakaganda po ang titulo ng programa niya na Bible Exposition, na akala po natin ay siya ay sinugo upang magbigay ng tamang aral mula sa Biblia. Mga kaibigan, kaya natin binibigyan ito o nilalagyan ito ng reaction video upang tayo po ay makapagsuri, sapagkat nakasulat po sa Biblia na suriin natin ang bawat espiritu upang tayo ay huwag mailigaw. Sinasabi ko ngayon, mga kaibigan, na itong MCGI ay ligaw na relihiyon sapagkat ninanakaw ni Brad Ely ang salita ng Diyos upang makagawa siya ng panluloko sa kapwa-tao. Umpisahan po natin. Kung halimbawa, nagtanong yung isa, si Kristo ba tao? Siyempre, kukuha tayo sa Biblia. Kung alin yung nasa Biblia, yun po ang ating gustong maitanyag. Kaya po ang tawag natin dito, Bible Exposition. Iyan po, mga kaibigan. Napakaganda po ang titulo ng programa na natapat sa kanya
at sa kanyang panahon. Sa kapanahonan po niya, eksakto na ang pagkakabukas ng Bible Exposition na program ay napakarami pong naniwala na siya ay tamang mangangaral dahil sa husay at galing na kanyang taglay. Ay napakarami pong napaniwala na pati ako po ay naging napaanib sa MCGI na yan, na ang unang nakilala kong pangalan ng programa ay ang Dating Daan. Bible Exposition, subalit ang sa tingin ko po ay ninanakaw naman niya ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang kanyang example na kung halimbawa ay may magtatanong na kung si Kristo ay tao, ang nakasulat daw po sa Biblia, ang gusto niyang maitanyag na katotohanan. Subalit mga kaibigan, yung kanyang ipinaglalaban ay napakaraming mali. Sariling unawa lang po niya ang nilalabas niya, idindigan niya sa kanyang mga katunggali. Ganon pa man mga kaibigan, ay may mga tama rin naman aral na kanyang itinuturo, subalit hindi po iyon sapat para tumbasan ang kanyang mga sinasalita na Bible exposition, sapagkat napakarami po akong napansin na mga itinuturo niya na mali naman. Tuloy po natin ang video. Yung inaalis yung salita sa kaalaman ng tao, hindi sinasabi yung salita ng Diyos na dapat na maintindihan ng tao. At sa pag-aaral po natin mga kababayan, merong mga tanong na diretso dapat sagutin, prangka, matapat, hindi paligoy-ligoy, hindi rin po para gumamit ng mga mabubulaklak na salita, yung tinatawag sa English na flowery words. Hindi po ganon. Kailangan dapat na diretsong salita ng Diyos ang isagot. Napakahusay po na salita, napakaganda pong pakinggan, na akala natin siya ay sasagot ng diretsong salita ng Diyos. Mga kaibigan, hindi naman po niya ginagawa ang direktang salita ng Diyos ang isasagot, sapagkat kapag bumabasa ang isang mangangaral ng mga sitas na nakasulat, yan po ay hindi nila isinasagot na binasa lamang, kundi dudugtungan po yan ng kanyang sariling paliwanag. Subalit, pansinin po natin mga kababayan, ang ganda po ng sinabi niya na kailangan wag nang paligoy-ligoy, sagutin ng direktang salita ng Diyos. Mga kababayan, siya po mismo ay babasa, subalit dudugtungan po niya ng kanyang sariling salita. Ano po ang kanyang maidudugtong na salita, mga kaibigan? Hindi na po salita ng Diyos iyon. Sarili na niyang paliwanag yun. Kaya ko po sinasabi
na pati po siya ay magnanakaw ng salita ng Diyos. Isa pa mga kababayan, ang bautismo na ginagawa niya ay bautismo na lubog sa tubig. Iyang bautismong lubog sa tubig, mga kaibigan, ay mali. Nabasa po kasi niya ang ginawa ni Apostol Felipe na pagbabautismo sa bating. Sa aking pagsusuri, mga kaibigan, ang bautismo ni Felipe sa bating na lubog sa tubig ay isang maling bautismo. Ito po ay isang uri ng pagnanakaw ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Huwag po kayong tumigil sa pagsusuri tungkol sa mga bagay na ito na aking sinasabi ngayon. Sapagkat lahat po ng mga tao na nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig ay tutungo sa kapahamakan. Yan ang isang napalaking bagay. Salita ng Diyos yan na ninakaw ni Brother Eli Soriano. Kaya ako sinasabi na siya ang pinakamagaling na magnanakaw ng salita ng Diyos. Kayong mga kaanib sa kanyang grupo, huwag po kayong magagalit. Inaanyayahan ko po kayo na suriin ninyo. Sapagkat dati rin po akong kaanib sa tinatawag na ang dating daan. Bago naging MCGI. Isa pang suriin ninyo, mga kaibigan. Buong Biblia, unawain ninyo kung kaya nyo. Ang programang Ang Dating Daan ay katotohanan na tupad dyan. Mayan pala ay totoong nilalakaran ng mga masasamang tao. Bakit? Tinatawag po na masasamang tao ang mga nabautismuhan ng lubog sa tubig. Ano po yung nilalakaran? Hindi po daan yon, mga kaibigan. Bautismo iyan na mali. Diyan kayo lumalakad na nabautismuhan ng lubog sa tubig. Ituloy po natin ang video. Tuloy po natin ang ating pag-analyze sa video clip na ito, mga kababayan. Sabi dun sa Jeremias 23:30, ganito po. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Ninanakaw ng mga propeta yung salita ng Diyos sa kanyang kapwa. Imbis na ipahayag, hindi ipinapahayag, itinatago, inilalagay sa isang tabi, ninanakaw. Yung mga pastor, ayaw nila na magnanakaw ka. Sabi ng mga pastor, pag hindi ka nagbigay ng ikapo, ninanakawan mo ang Diyos. Ayaw aatakihin ng mga pastor yung mga miyembro na hindi nagbibigay ng 10% kasi ninanakawan mo ang Diyos. Pero hindi pala ganon. Sila pala ang unang-unang magnanakaw kasi yung salita ng Diyos na dapat ituro sa tao, hindi nila itinuturo, natatago. Kaya ang unang-unang magnanakaw yung mga pastor Ang tawag po ni Kristo ron, tulisan at magnanakaw. Yung inaalis yung salita sa kaalaman ng tao. Yung inaalis ang salita sa kaalaman ng tao. Narinig po natin na sinabi ni Brother Eli Soriano na ang unang magnanakaw ay ang mga pastor. Sinasabi ko naman po sa inyo ngayon, mga kaibigan, nakasama siya sa mga magnanakaw na pastor, mangangaral, guro.
siya po ay isang magnanakaw ng salita ng Diyos. Bakit ko po nasasabi yan, mga kaibigan? Hindi niya itinuro sa tao ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, tungo sa kaligtasan. Ninakaw po niya ang salita ng Diyos tungkol sa tamang bautismo. Itinago po niya yan. Mga kaibigan, diyan ko po natuklasan na itong si Brother Eli Soriano ay isang mahusay, napakagaling na magnanakaw ng salita ng Diyos. Binanggit po niya kanina na ang mga pastor na may mga flowery words. Ito po ang masasagot ko dyan, mga kaibigan. Yung kapapanood lang po natin na clip, napakahabang pananalita po ang ginagamit niya, na flowery words lang din naman. Ngayon, kayo pong mga kaanib dyan, na dati rin akong kaanib dyan, mga kaibigan, tandaan po ninyo, kapag hindi na po kayo magsuri, ay natupad na po ang sinabi ni Brother Eli Soriano noong araw pa, na kapag naipahamak mo ang iyong kaluluwa, wala ka ng paraan para mabawi pa. Yan po ang mga katagang narinig natin kay Brother Eli Soriano nung siya'y nabubuhay pa. Mga kababayan, mga kaibigan na MCGI, hindi po kaluluwa ang naipapahamak sa pagre-religion. Mali na naman po si Brother Eli, napakatalinong tao, pero ginagamit niya yung kaluluwa upang takutin ang mga taong kaanib at gustong mga umanib, at upang takutin ang mga taong mahilig maghanap ng kaligtasan, mga kaibigan. Magkaiba po ang kaluluwa at espiritu. Nakasulat po iyan sa aklat ng Tesalonica, mga kaibigan. Ang ginagamit niyang salita ay kaluluwa. Mali po yun. Ninakaw po niya yung espiritu na naipapahamak. Hindi po niya inilantad, kundi itinago po niya yun. Alam po natin na sa katalinuhang taglay ay alam niya yan. Handaan po natin yan, mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Ibig namin kayong i-welcome sa ating pong Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Minsan pa, inaanyayahan namin kayo, samahan kami sa loob ng ilang oras ng ating pong Bible Exposition. Kasama natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan, magandang gabi po. Salamat sa inyo pong pagdalo. Una ay nagpapauna kami na ito po ay Bible Exposition. Ibig sabihin ng ating intensyon ay maipahayag, maitanyag, maibulgar, mai-expose in English what really is in the Bible. Because our observation is that there are leaders of religion being called as world's greatest religion. But in spite of the fact that they are pretending to be using the Bible as the sole basis of their faith. Sole basis of their faith. Yan po ang ginamit niyang salita, mga kaibigan. Ang faith po na salitang English ay hindi po yan pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya
ang katumbas na salita sa English ay obey. Ang salitang faith, mga kaibigan, ay paniniwala. Hindi po yun pananampalataya. Dapat po ay hindi tayo ma-confuse sa paggamit ng salitang faith and obey. Napansin po natin, mga kababayan, na si Brother Eli ay isang magnanakaw ng salita ng Diyos. Bakit hindi po niya itinuro ang word na obey? Yan po ang aking tindig, mga kaibigan, kung bakit ko sinasabi na dakila at mahusay at napakagaling na magnanakaw ng salita ng Diyos itong si Brother Eli Soriano. Ituloy po natin ang video. They come short of what the Bible says. Ang kanila pong ginagawa, hindi ipinangangaral ang talagang buong Biblia. Ang ipinangangaral, yung gusto nilang kuhanin, yung gusto nilang ipangaral. Yung gusto nilang kuhanin, yung gusto nilang ipangaral. Tandaan po natin, mga kaibigan, di ba ganun din naman po si Eli Soriano, na kung yung yung kanyang gustong kuhanin at ipangaral, ay yun din ang ginagawa niya. Pansinin po natin yung paggamit niya ng faith na hindi obey ay isang napakalaking pagnanakaw ng salita ng Diyos. Itinago niya yung word na obey, ginamit niya ang faith upang ang mga tao ay mailigaw. Ang bagay na ito, mga kaibigan, kung sakaling mapasadahan po ninyo ang punto na ito, pwede nating talakayin, pag-usapan natin ang bagay na iyan, ang word na iyan, pananampalataya at obey, at faith at paniniwala. Hanggang dito na lamang po muna tayo magtalakay ng mga video. Unti-untiin po natin na ibulgar, suriin ang mga aral, turo ni Brother Eli Soriano, kung bakit ko sinasabi na ang religion na ito ay isang kulto. Isang masamang religion, mga kaibigan, sapagkat nailigaw na ang napakaraming tao, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Mga kababayan, magsuri pa po kayo. Ako po ay nagsuri din naman at natagpuan ko ang mga maling itinuturo ng ating Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Kaya tandaan po ninyo, kung gusto nyo ng kaligtasan, magsuri pa po kayo. Hanapin po ninyo ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. I-analyze po ninyo ang Roma 6, buong chapter. Nakapaloob po dyan ang dalawang uri ng bautismo. Ang isa ay tungo sa kamatayan, at ang isa dyan ay tungo sa buhay na walang hanggan. Dadating ang panahon, mga kababayan, na ang Roma 6 na yan ay maliliwanagan kayo. At kapag natanggap na ninyo ang tamang bautismo, sinasabi sa Biblia, nabubuhayin kayo muli. Mga patay na binuhay muli. Hanggang dito na lamang po muna tayo, mga kaibigan.
Maraming salamat po. Sana ay gabayan tayo ng Panginoong Diyos sa ating pag-a-analyze, pagsasaliksik ng katotohanan. Amen.